Magandang umaga po sa ating lahat. Huling linggo at katapusan ng unang buwan ng taon. Ang bilis po ng araw, di po ba? At kung babalikan natin ang nakaraang taon, kahit na naging mabigat ito para sa marami sa atin, ay hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Kasama po natin siya sa bawat sandali. Siya'y malapit sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya at tumatawag sa Kanyang pangalan. Bilang paghahanda po sa ating mga sarili sa pananambahan ngayon, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, tunay na napakabuti mo. Lubos ang aming pasasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na ialay namin sa iyo ang mga awit at pagsamba at naway malugod ka sa mga awit na ito na magtataas sa iyong pangalan. Dalangin din namin ang pagkilos ng iyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin sa buong pananambahan na ito. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, let's not only praise God for the good things that He has given us, but praise and worship Him for who He is. He is a good God. Psalm 145 verse 3 says, "You are wonderful, Lord, and you deserve all praise, because you are much greater than anyone can understand." And as we come together to praise and worship God, let's all lift up the name of the Lord, the beautiful name of Jesus. Thank you, Jesus, for who you are and for what you have done for us. You are the perfect God for this imperfect world, for our imperfect situations, and most of all, for our own imperfections. We are not worthy of you, Lord, but you still love us unconditionally. Please forgive our weaknesses, Lord, and our unfaithfulness, while you remain faithful to your promises. Help us, Lord, to follow your righteous ways. We are truly grateful to you, Lord.
for you give us victory through Jesus Christ. Amen. Jeremiah 10:6, it says, "No one is like you, Lord. You are great, and your name is mighty in power. There is no one like our God. There is no one like Him." I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Bahagi po ng ating pananambahan, ng ating sama-samang panalangin. Ihanda po natin ang ating mga sarili at samahan ng ating tagapanguna para sa ating congregational prayer. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito, dahil karapat-dapat kang purihin at sambahin. Kayo ang Diyos na makapangyarihan, dakila sa lahat. Diyos na matapat, ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya na inyong binibigay sa amin araw-araw, sa pag-iingat sa amin laban sa COVID-19 at sa iba pang mga karamdaman. Maraming salamat po sa inyong mga salita na gumagabay at nagbibigay sa amin ng kalakasan at pagtatagumpay sa mga pagsubok na aming nararanasan. Tunay na kayo ay Diyos na mabuti at matapat. Ngayong umaga po ay humihingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang at mga kasalanang nagawa sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa. Paging dapatin mo po makalapit kami sa inyong harapan na may malinis na puso. Amin pong inilalapit ang aming iglesia, ang mga namumuno sa amin, ang mga mangangaral, tagapanguna sa panambahan, sa Bible studies, sa discipleship groups. Nawa ay matagpuan mo kaming sumusunod at naglilingkod ng may katapatan. Patuloy kaming maging daluyan ng iyong pagpapala. Itinataas ko po ang mga misyonero na katuwang namin sa inyong gawain. Salamat po sa inyong pagsama kay Eva Abad. Dalangin ko po ang patuloy na kagalingan para sa kanya. Kayo rin po ang patuloy na mag-iingat sa kanya, lalo na sa kanyang paglabas ng bahay. Pagkalooban mo po siya ng tunay na kagalingan. Ganon din po, Ama, tinataas namin at kami nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pag-iingat kay Lem sa kanyang pag-uwi sa Mindoro. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo upang makasama niya ang kanyang pamilya. Dinadalangin ko po na patuloy mo siyang
pagkalooban ng love at compassion sa kanyang mga disciples, sa lahat ng kanyang minementor at sa mga tinuturuan. Ganon din po Ama, tinataas namin sa inyo si Bel. Maraming salamat po sa proteksyon, sa provision sa kanyang pag-aaral. Salamat din po Ama sa successful surgery para sa kanyang ina. At hinihiling po namin ang complete healing para sa kanya. Ingatan niyo rin po Panginoon ang kanyang buong pamilya. Nagpapasalamat po kami Ama para kay Chris at Dottie. Salamat po Panginoon sa patuloy na pagsama mo sa gawain sa Maharlika. Nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pag-iingat at tinataas din po namin ang mga bagong nabautismuhan. Kayo po ang patuloy na gagabay at magpapatatag ng kanilang pananampalataya at kaalaman tungkol sa inyong mga salita. Panginoon, ipagkaloob mo rin po ang pangailangan ng kanilang pamilya. Ganon din ang pag-aaral ni Lemuel at ang thesis ni Kat. Patuloy na ipagkaloob niyo po ang pangailangan nila sa araw-araw. Amin din pong tinataas Panginoon sa inyo ang inyong pong pag-iingat sa amin lahat laban sa COVID-19 at sa bagong variant na nandito na rin sa aming bansa. Itinataas po namin ang aming gobyerno, lalong-lalo na po sa usapin ng bakuna. Bigyan niyo po ng karunungan at gabay ang aming pamahalaan sa pagbili at pagpili ng angkop na bakuna. Iadya mo po kami, ang aming bansa, laban sa kalamidad gaya ng lindol, pagputok ng bulkan at ang mga bagyo. Maraming salamat po Panginoon. At idinadalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Deuteronomy chapter 32 verse 4. It says, Si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Mga gawa niya'y walang kapintasan. Mga pasya niya'y pawang makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatuwiran. His work is perfect, and all His ways are just.
Atin pong pakinggan ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayon. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating tagapagsalita at gabayan tayo ng Diyos sa ating pakikinig. Mga kapatid, magandang umaga po sa lahat. Marami pong pangyayari sa mga nakaraang taon noong 2020 na maaaring naitatanong natin sa ating sarili, nasaan ang hustisya? Marami ang namatay dahil sa tokhang. Marami sa mga namatay ay maliliit na napatay sila under questionable circumstances. Noong 2017, may nasabat na droga na nagkakahalaga ng 6.25 billion pesos. Hanggang sa ngayon ay walang nahuhuling mga sangkot. Malaking tanong ang nasaan ang hustisya. Lalo na kung tayo mismo ang direktang nakaranas o nakararanas ng kawalan ng hustisya. Paano nga ba natin dapat harapin ang kawalan ng hustisya? Sa Psalm 11, na siyang tekstong tutunghayan natin ngayong linggong ito, ay may mapupulot tayong aral kung paano natin maaaring harapin ang kawalan ng hustisya. Dito rin ay makikita natin ang malinaw na deklarasyon ng Diyos na siya ay galit sa kawalan ng hustisya. Dalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Napaka-timely ng mga salita mo para sa amin sa mga pangyayari dito sa bansa namin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na una ay makita sa buhay ng mga tao sa Biblia kung paano nila hinarap ang mga ganitong kalagayan din sa buhay nila. At pahintulutan mo, Panginoon, na ito ay matutunan namin at maisabuhay namin. Gabayan niyo po kaming lahat, Panginoon. At tulungan as we struggle through the times dito po sa aming bansa. In Jesus' name, Amen. Well, tingnan po natin ang teksto para po sa araw na ito, ang Psalm 11. No? Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Psalm 11. In the Lord I take refuge. How then can you say to me, flee like a bird to your mountain? For look, the wicked bend their bows. They set their arrows against the strings to shoot from the shadows of the upright in heart. When the foundations are being destroyed, what can the righteous do? The Lord is in his holy temple. The Lord is on his heavenly throne. He observes everyone on earth. His eyes examine them. The Lord examines the righteous, but the wicked, those who love violence, he hates with a passion. On the wicked, he will rain fiery coals and burning sulfur. A scorching wind will be their lot. For the Lord is righteous. He loves justice. The upright will see his face. Ang titingnan po natin ngayong araw na ito, dito sa binasa natin na teksto sa Psalm 11, ay yun pong tugon ng Diyos at ang dapat na tugon ng mga kanya na sa kawalan ng hustisya. Well, dito po sa Psalm 11, walang detalye na ibigay, no, para masabi kung ano yung specific
na pinanggagalingan nung banta sa buhay ni Haring David na nabasa natin kanina. Kung ito bang bantang ito ay tumutukoy noong panahon na tinutugis siya ni Haring Saul o nung panahon na hari na siya at nagrebelde ang kanyang anak na si Absalom. Pero marami pong komentarista na naniniwala na ito ay nangyari nung inagaw ni Absalom ang trono mula kay Haring David. Ang sitwasyon po na hinaharap ni Haring David ay makikita natin doon sa verses 1 and 3. Basahin po natin siyang muli. Verse 1, ito po ang sabi, "In the Lord I take refuge. How then can you say to me, flee like a bird to your mountain? For look, the wicked bend their bows. They set their arrows against their strings to shoot from the shadows at the upright in heart. When the foundations are being destroyed, what can the righteous do?" O meron pong banta sa buhay ni Haring David at siya ay pinapayuhan na lumikas at magtago sa kabundukan. At may sense of urgency at panic, yun pong pagpayo ng mga nakapaligid kay Haring David. Ang sabi ng kanyang mga tagapayo ulit sa verse 2, "For look, no, the wicked bend their bows, they set their arrows against the strings to shoot from the shadows at the upright in heart." May panic at urgency dahil pinapahayag ng verse na ito na may planong i-assassinate si Haring David. Sinasabi rin po sa verse 3 na ang saligan ng bansang Israel sa panahon na iyon ay nababaliwala na. Tingnan po natin yung verse 3. Ang sabi dito, "When the foundations are being destroyed, what can the righteous do?" Dahil ang pag-agaw sa kapangyarihan na hindi sumusunod sa mga alituntunin ng isang bansa ay di po ba pagbabaliwala sa lawful authority. Sa panahon po natin ngayon ay madaling makarelate sa pag-erode ng sandalan ng ating lipunan. Dahil ang batas na dapat ay walang kinikilingan, nakikita nating lalong nagiging di patas ang pagpapatupad. Dati, sasabihin natin sa mga di tinatamaan ng batas, sasabihin natin, ay, mayaman kasi. Ngayon, meron na rin ay, kamag-anak kasi. Kaibigan kasi. Ay, pulis kasi. Ay, military kasi. Ay, kaalyado kasi. Ay, cabinet member kasi. Ang Reno liver spread ay natigil sa pagiging available sa mga supermarket. Natigil siya sa production dahil daw po wala itong FDA permit, yung Foods and Drugs Administration permit. Pero, di po ba, kamakailan lamang ay pumutok ang balita na ang mga security people ng Pangulo ng ating bansa at iba pa ay nabakunahan na ng vaccine. Maski na itong vaccine na ito ay walang FDA permit. At ang lalo pang nakakapaglungkot, nagbibigay ng lungkot ay yung pahayag ng isang senador. Senador na gumagawa ng mga batas ng bansa. Ang sabi niya, wala akong pakialam sa FDA permit. Basta buhay ko ang nakasalalay. Sinasabi niya, wala akong pakialam sa batas. Basta buhay ko ang nakataya.
Dito po sa ating bansa ay naka-enshrine sa Constitution ang pagpapahalaga sa karapatan ng bawat mamamayan. Ngunit, no, marami ng pangyayari na nagpapakitang ito ay binabaliwala ng mga institusyon ng lipunan na siya pang ang inaasahang magproprotekta sa karapatan ng mga mamamayan. Maraming pagkakataon na nakikita natin ang kawalan ng hustisya. Sa verse 3 ng Psalm 11 ay ibinato din ang tanong na, what can the righteous do? Sa Tagalog ang Biblia, ito po yung salin, ang mabuting tao'y meron bang magagawa? O ano nga po ba ang pwede nating gawin bilang mga anak kay Kristo na? Ano nga ba ang maaaring response sa kawalan ng hustisya ng mga anak kay Jesus na? Ayon sa Psalm 11, ano nga ba ang dapat nating response sa kawalan ng hustisya? Sa verse 1 ay binigay ni Haring David ang suma total ng maaaring gawin ng isang nakay Jesus na sa pagharap sa kawalan ng hustisya. Ang sabi po niya sa verse 1, in the Lord I take refuge. No? Kay Yahweh ko isinalig ang aking kaligtasan, ang wika ni Haring David. Saan ka pupunta? Kanino ka tatakbo kung ikaw ay nakararanas ng kawalan ng hustisya? Ang sabi ni Haring David, in the Lord I take refuge. Yung pong English word na refuge, ibig sabihin sa Tagalog, kanlungan, sandalan. At ang kanlungang ito ay nagbibigay ng proteksyon, nagbibigay ng kapanatagan. Dito po sa Psalm 11, nakita natin kanina, nakaranas ng kawalan ng hustisya si Haring David. At may banta sa buhay niya. Ang payo ng mga nakapaligid nga sa kanya ay lumikas at magpunta sa bundok. Ngunit sumagot ang Haring David sa mga nagbibigay ng payo sa kanya. At binigyan niya ng diin na ang kanyang kanlungan ay si Yahweh. At kanya pang ang nirebuke ang mga nakapaligid sa kanya sa kanilang payo. Ang sabi niya, how then can you say to me? Ang sabi niya sa kanila. Parang sinasabi niya, huwag ninyong sabihin sa akin ang mga yan. Kung susundan po natin ang buhay ni Haring David, makikita natin na namundok na siya dati upang makapagtago sa pagtugis sa kanya ni Haring Saul. Nanatili siya sa kabundukan ng halos 10 taon. At sa 10 taon na iyon ay nagkaroon ng mga pagkakataon si Haring David na kitlin ang buhay ni Haring Saul. Subalit, hindi niya ginawa dahil sa paggalang, sa pagkakatakda noon ng Diyos kay Saul bilang hari. At marami sa mga awit o salmo na isinulat ni Haring David ay tumutukoy sa panahong ito ng kanyang pamumundok. At sa mga salmong ito ay makikita natin na ang kanyang tunay na kanlungan, ang kanyang tunay na sandalan ay hindi yung kabundukan, kundi ang Diyos. Ang sagot ni Haring David na, kay Yahweh ko isinalig ang aking kaligtasan ay pinapagtibay niya yung kanyang paniniwala na yung kanyang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa lugar na kinalalagyan o sa panahon ng paglikas, kundi ang lahat ay nakasalalay sa Diyos.
Kung tutunghayan po natin ang mga pangyayari sa 2 Samuel 15, mababasa po natin na nilisan ni Haring David ang Jerusalem nang nagrebelde si Absalom. Ngunit ang kanyang paglisan ay upang hindi madamay sa labanan yung maraming inosenteng mamamayan na nakatira sa Jerusalem. Si Haring David ay lumisan upang hindi masira ang Jerusalem. At siya ay lumisan dahil mabigat sa puso niyang masaktan niya sa labanan ang kanyang anak na si Absalom. Sa kanyang paglisan, ipinaubaya niya sa Diyos ang kanyang kahihinatnan. Ngunit may pagtitiwala siya ay ibabalik ng Diyos sa Jerusalem. Habang sila ay lumilisan sa Jerusalem, ay nakita niya na lumilisan din ang mga pari at daladala yung Ark of the Covenant palabas ng Jerusalem. Ito ay makikita natin sa 2 Samuel 15:25. Ito yung winika ni Haring David doon sa may dala ng Ark of the Covenant. Ang sabi niya, ibalik mo ang kaban ng Diyos sa bayan. Kung ako'y makakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon, kanyang ibabalik ako at ipakikita sa akin ang kaban at gayon din ang kanyang tahanan. Buo ang loob ni Haring David na ang Diyos ang magdidetermine ng kanyang future. Nung magharap ang mga kawal ni Absalom at ni Haring David, pinagbilinan niya yung kanyang mga commanders. Sa 2 Samuel chapter 18 verse 5 sa NIV, ang sabi niya sa kanyang tatlong commanders, "Be gentle with the young man, for my sake," wika niya. Well, hindi mali na umiwas sa kawalan ng hustisya kung ang buhay mo o buhay ng iba na ay nakataya. Di nga po ba, si Jesus mismo, nagpayo po siya sa kanyang mga disipulo sa Mateo 10:23. Ang sabi niya, "When they persecute you in one town, escape to another." Natatandaan po ba niyo si Pastor Peter Javier? Naging guest preacher po natin siya minsan sa isa sa mga anniversary celebration natin. At ito po yung kwento niya. Meron po silang isang outreach at dito sa outreach na ito ay nagba-Bible study sila. At minsan daw ay may pumasok na lalaki na may hawak na barel. At sila ay pinagbantaan at nagsabing, "Wag na kayong babalik dito sa bahay na ito para dyan sa mga Bible study nyo." Ginawa po nila, nung sumunod na linggo, hindi na nga po sila nagpunta doon sa bahay na yon na pinasok ng lalaki. Pumunta po sila sa ibang bahay doon sa komunidad at doon sila nag-Bible study. Itinuloy po nila yung kanilang outreach doon sa lugar na yon. Hindi sila nagmatigas. Umiwas sila, ngunit nagpatuloy pa rin sa kanilang ministry. Paano po tayo kung hindi tayo makalalayo? O kung mas nararapat na hindi tayo lumayo? O kung hindi tayo directly involved, katulad ng nararanasan ng karamihan sa atin, sa ating pangkasalukuyang kalagayan dito sa ating bansa.
Saan natin kukunin ang lakas upang harapin ang kawalan ng hustisya? Upang mapagtibay sa puso at sa isip ni Haring David na ang Diyos ang dapat lang na kanyang kanlungan, ay pinakatandaan niya ang mga bagay na ito. Una, kung nasaan ang Diyos. Pangalawa, kung ano ang nakikita ng Diyos. Ikatlo, kung ano ang patutunguhan ng mga suwail. At ang ikaapat, pinakatandaan niya ang pagmamahal at biyaya ng Diyos. At tingnan po natin, yun pong unang pinakatandaan niya. Pinakatandaan ni Haring David kung nasaan ang Diyos. Ito po ay nasa verse 4. No? Ang sabi po sa verse 4, "The Lord is in His holy temple. The Lord is on His heavenly throne." Declaration po ito ni Haring David. At sa isip ni Haring David, ang Diyos ay kasama niya sa lupa. Kaya po sinabi niya, nandyan siya sa kanyang holy temple. At nandun siya, pwedeng makaniig niya ang Diyos, no, doon sa templo. Pero sinabi din niya, but the Lord is on His heavenly throne, at ang heavenly throne ay nasa langit. Dahil ang trono ng Diyos ay nasa langit, no? Ang ibig sabihin po nun, siya pa rin ang may kapamahalaan sa lahat. Ang kanyang pagiging hari ay unchallenged pa rin because siya pa din ang Almighty. Kayang gawin ng Diyos ng kahit na ano. Kaya kaya ng Diyos na tayo ay mapag-ingatan sa kahit na anong maaaring maging banta, no, sa atin dahil sa kawalan ng hustisya. Pinakatandaan ni Haring David kung ano ang nakikita ng Diyos, what God sees. Tingnan po natin sa verse 4, ang sabi dito, "He observes everyone on earth. His eyes examine them." Well, alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Alam ng Diyos ang ginagawang kabuktutan ng mga nambabaliwala sa hustisya. Madalas, nagagawa ng marami ang kasamaan sa pag-iisip na wala namang nakakakita sa kanila. Ngunit may ilan, no, na ipinagmamayabang pa na kung gaano sila ka-wicked. Pinagmamayabang pa ng iba. Pero mga kapatid, nakikita ng Diyos ang lahat. Itinatago man ito o inihahayag. Walang naitatagong gawain sa ating Diyos. Pinakatandaan ni Haring David, no, kung ano ang patutunguhan ng mga wicked. Ang sabi po sa verse 6, "On the wicked he will rain fiery coals and burning sulfur. A scorching wind will be their lot." Sa ASB translation, ito ay, "Upon the wicked he will rain snares, fire and brimstone and burning wind shall be the portion of their cup." Well, ginamit po dito yung snares. No? At ang kahulugan nitong salitang snares ay mga trap, mga bitag. At ang sinasabi sa verse 6, ang Diyos ay naglalatag ng mga bitag sa harapan ng mga wicked. At hindi lang isa. Ang ipinapahayag ay maraming bitag ang ilalatag ng Diyos sa buhay ng mga palalong gumagawa o nagpro-promote ng kawalan ng hustisya. Ganito rin po ang sinasabi sa Proverbs 22:5, "Thorns and snares are in the way of the perverse." Sinasabi ng verse 6 na
sa buhay na pangkasalukuyan ay may ipinapadanas ng mga kahirapan ng Diyos sa mga palalo. Ang mga kahirapang ito ay maaaring kawalan ng kapanatagan, pagkakaroon ng maraming kaaway, magulong buhay, o isang malagim na wakas. At sinasabi din po sa verse 6 na sa kabilang buhay, ang impyerno ang hahantungan ng mga palalo. Kaya mga kapatid, huwag nating kainggitan ang buhay nila. Sa ating lipunan sa ngayon, ang mga walang pakialam sa hustisya ay mistulang mga talagang super makapangyarihan. Magaganda ang buhay dahil sila ay mayayaman sa mga material na bagay. Pero mga kapatid, galit ang Diyos sa kanila. At ngayon pa lang ay may pagbabayad na sila sa kanilang pagbaliwala sa hustisya. Upang mapagtibay sa puso at sa isip ni Haring David na ang Diyos ang dapat lang na kanyang kanlungan, ay pinakatandaan niya na ang pagmamahal at ang biyaya ng Diyos ay tinutukoy niya sa mga kanya. Ang sabi po sa verse 7, "For the Lord is righteous, He loves justice, the upright will see His face." Sinasabi po nito na ang Diyos ay nasa panig ng mga namumuhay sa panig niya. Ang Diyos ay kasama ng mga sumasama sa Kanya. Marahil may ilan dito sa atin na nagkaroon na ng first hand o direct na karanasan sa kawalan ng hustisya. Pero malamang marami sa atin ay wala pang first hand na karanasan na maging biktima ng kawalan ng hustisya. Pero alam natin, nakikita natin, naririnig natin, nababalitaan natin ang kawalan ng hustisya. At sa bandang huli, ay apektado tayo. Mukha mang lumalala ang kawalan ng hustisya o tayo man ay nakararanas ng kawalan ng hustisya katulad ni Haring David sa salmong ito, huwag nating kalimutan na ang Diyos ay matuwid, makatarungan at kasama natin siya sa buhay na mayroon tayo ngayon at makakasama natin siya sa kabilang buhay. At balikan lang po natin sandali ang verse 3. Ang sabi po sa verse 3 ay ito, "What can the righteous do?" Parang ina-assume na para maitama ang kawalan ng hustisya, ang mga matuwid sa mata ng Diyos ay kailangang may gawin. Pero ganito nga ba ang itinuturo ng Psalm 11? Sa pagtunghay natin sa response ni Haring David, ang nakita natin ay ang pag-alala sa Diyos, ang pag-focus sa Diyos. Dahil ang Diyos ay may ginagawa at may gagawin pa. Sa atin po, kadalasan ay mas madali na yung tayo mismo may gagawin. Pero dito po sa salmong ito, ang itinuturo sa atin sa buhay ni Haring David ay ang mag-umpisa tayo na ilagay at ipako ang ating tingin sa Diyos. Ang sabi po sa Hebrews 12 verse 2, "We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete." Verse 3, "So
Keep your mind on Jesus, who put up with many insults from sinners. Then you won't get discouraged and give up. Pakinggan din po natin ang sabi sa Psalm 37:7. Be patient and wait for the Lord to act. Don't be worried about those who prosper or those who succeed in their evil plans. Ano po ang tugon? Ano ang ginagawa at gagawin ng Diyos sa kawalan ng hustisya? Sa verses 5 at 6 ng Psalm 11, makikita natin ang saloobin ng Diyos sa kawalan ng hustisya. Verse 5, ang sabi po dito, the Lord examines the righteous, but the wicked, those who love violence, He hates with a passion. Verse 6, on the wicked, He will rain fiery coals and burning sulfur, a scorching wind will be their lot. The Lord examines the righteous. Marahil tinitingnan niya ang puso natin. Natatakot ba tayo? O naiinggit ba tayo sa mga nakakalusot sa paghamak sa hustisya? O napopuot? Napopuot ba tayo? Nalulungkot ba tayo sa kawalan ng hustisya? Tumatangis ba tayo dahil sa kawalan ng hustisya? O deadma lang ba tayo? Sa ibang salin, ang sabi ay, the Lord tests the righteous. Tinitingnan ng Diyos kung tayo rin mismo ay kasangkot sa pagbaliwala sa hustisya. O maaaring ang kawalan ng hustisya na nararanasan natin o nakikita natin ay isang pagsubok. No? Kung kakalimutan natin ang Diyos, kung tayo ay magpapanik o kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, ang tindi ng pahayag ng Psalm 11 tungkol sa saloobin ng Diyos sa mga nambabaliwala sa hustisya. Sabi sa verse 5, di ba? The wicked, those who love violence, He hates with a passion. Sa Good News Bible, the lawless He hates with all His heart. Sa Tagalog ang Biblia, ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinapopootan ng kanyang kaluluwa. Ang sabi po sa mga dictionary, itong salitang wicked, no, ang ibig sabihin ay it is something evil or morally wrong. Someone or something that is very bad and deliberately harmful to people. Ang mga taong wicked, ang sabi sa verse 5, the wicked, those who love violence, God hates with a passion. Hindi lang hate, kundi hate with passion o hate na hate. Sa RTPV translation, ang sabi, sa taong suwail, siya'y lubos na namumuhi. Kung minsan po ay nadadownplay natin ang galit ng Diyos sa mga makasalanan. Ang sasabihin natin, God hates the sin, but loves the sinner. Totoo naman po yon. Pero dito po sa Psalm 11, makikita natin ang pahayag na galit ang Diyos sa mga ayaw tumalikod sa makasalanang buhay. Ang nagpapatuloy sa pumumuhay na walang pagkilala kay Jesus bilang Diyos, bilang tagapagligtas, ay kaaway ng Diyos. Sabi din po sa verse 6, on the wicked, He will rain fiery coals and burning sulfur, a scorching wind will be their lot. Parurusahan ng Diyos ang mga nambabaliwala ng hustisya. Sila ay nakatakdang maitapon sa impyerno. Ngunit ang tumatalikod sa makasalanang buhay at ang kikilala sa Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas at Panginoon ay maliligtas
sa naitakdang kaparusahan. Kung minsan, mga kapatid, ay nadarama ko ang frustration ni Jonah nung pinadala siya sa Ninive. Nais ng Diyos na ipanalangin natin ang mga namumuno sa ating bansa. At na kung may pagkakataon tayo, ay ihatid sa kanila yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanilang kamalian at pagpapahayag ng magandang balita. Ano mga kapatid, ang tawag sa atin ng Panginoon ay ipanalangin na sila. Na tumalikod sila sa pagbabaliwala nila sa hustisya at kilalanin nila ang Panginoong Hesukristo bilang kanilang Diyos, bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Napakaraming halimbawa ng kawalan ng hustisya na nagaganap ngayon sa ating lipunan. Pero ano ang tinuturo ng Psalm 11 sa atin kung paano natin ito dapat harapin? Itinuturo sa atin na alalahanin natin una kung nasaan ang Diyos. Siya ay nasa kanyang trono sa langit at naghahari sa lahat. At siya ay kasakasama natin dahil ang bawat isang mananampalataya ay kanyang templo. Itinuturo sa atin na alalahanin natin kung ano ang nakikita ng Diyos. Nakikita niya ang lahat, ang ginagawa ng mabuti at ang ginagawa ng mga suwail. Itinuturo sa atin ng Psalm 11 kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga suwail. Ang latagan sila ng mga patibong sa buhay na ito, sa buhay na ito, at sa buhay na darating na ihanda, inihahanda ang magiging lugar nila sa impyerno kung hindi sila tatalikod sa kanilang pangkasalukuyang buhay. Tinuturo ng Psalm 11 na kailangang alalahanin natin ang pagmamahal at biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ang Diyos ay nasa panig ng mga namumuhay sa panig niya. Ang Diyos ay kasama ng mga sumasama sa Kanya. Mag-focus tayo sa Diyos, sa ating pagharap sa kawalan ng hustisya. Dahil siya ay may ginagawa at gagawin sa mga kanya at sa mga palalong binabaliwala ang mga hustisya. Magandang umaga, mga kapatid. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga offerings at tithes sa ating LOLCF bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa Bank of the Philippine Islands o BPI, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 228-3100831. Para naman po sa Banco de Oro o kaya naman ay BDO, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 0022-102-92774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o kaya naman ay screenshot ng ating transaction at ilagay kung para saan ito sa email bago isend sa lordoflifecf@yahoo.com.
Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito po sa ating official Facebook page, facebook.com/LOLCFofficial. Maligayang kaarawan po sa mga sumusunod. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan through our preacher, Brother Ando. Salamat po at muli ninyong ipinaalala kung sino kayo. Ikaw ang Diyos na tunay at ang tunay na hukom, Panginoon. Hukom ng sanlibutan, makatarungan at matuwid. Salamat po sa iyong pangako na ang iyong matuwid na paghukom ay magaganap. Salamat na lang po, Panginoon, at ikaw ang aming Ama, at sa kabila ng nangyayaring mga injustice dito sa sanlibutan, ay ikaw pa rin ang nakapangyayari sa lahat ng ito. At alam namin sa lahat ng bagay, mabuti man o masama, ay ikaw ang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Tanggapin po natin ang basbas mula sa ating Panginoon. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus, magpakailanman. Amen. Ang ating Diyos ay hindi po nagbabago sa anumang panahon at kalalagayan natin. Siya ay nananatiling tapat sa lahat ng kumikilala sa Kanya. Tunay kang matapat, Diyos namit Ama, di nagbabago, di nag-iiba, mapuno
Panghawakan po natin ang kasiyahan at kapayapaan na nagmumula sa ating matuwid at matapat na Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.